El filibusterismo, ang pagbubuod. Kinabukasan, ang balita ng kaguluhan ay kumalat. Marami ang nabahala. Baliwala rin ang nangyari. Siguro hindi pa oras ngayon. Bukod dito, nakukulangan pa tayo ng mga kagamitan, pagkain at armas. Hindi natin sila masisisi. Walang makakaligtas sa kamay ng mga Espanyol. Abay, kung ako'y lalaki lamang, hindi ako mangingiming ibuwis ang aking buhay. Masasabi mo lamang yan dahil hindi ka lalaki. Sa panahon ngayon, mapabuti man o masama ay wala rin. Anong ibig mong sabihin? Alam mo ba ang nangyari kay Crisostomo Ibarra? Nakagawa ba siya ng kahit ano laban sa gobyerno? Ang nais lang niya ay mapabuti ang kalagayan ng mga kabataan. Pero ano nangyari sa kanya? Sa lahat ng mga kabutihang ginawa niya para sa mga tao, hinatulan pa rin siya ng kamatayan. Hindi ako naniniwalang patay na siya. Hindi pa nakikita ang kanyang bangkay. Nooy isang umaga ng buwan ng Disyembre. Ang baportabo na maraming sakay na taong patungo sa Laguna ay naghihirap sa pagsalunga sa matuling agos ng Ilog Pasig. Ang vapor ay hugis bilog kaya tinawag na tabo. Marumi kahit na may tintang puti at parang nagmamalaki dahil sa kanyang banayad na paglakad. Siya ay kinagigiliwan ng mga taga-roon. Sa bawat sandali, sumisilbato ang vapor. Kuminsay tila ibig turugin ang mga salambaw, kuminsay tila ibig tunguhin ang mga kawayanan, o kaya'y ang mga karihang napapalamutian ng mga betla. Si Aling Victorina ay kilala na dahil sa kanyang mga kasagwaan. Ang pagdaladalo niya sa lipunan ay pinagbibigyan kailanmat kasama niya si Paulita Gomez, ang maganda at mayaman niyang pamangking ulila sa mga magulang. Maiba ako ng usapan, bakit nga ba naroon si Aling Victorina sa bapor? Ay nako, ang bapor nga namang ito'y napakabagal at napakasumpungin. At ang mga Indyo, dapat wala sila rito para naman maging maganda ang lakad na to. Ang ingay, bakit kasi hindi na lang pumunta ron ng mga mangmang na timunet? Mababa po roon, Ale. At ang bagal pa ng makina, punyeta, pakabilisan. Hindi mo maaari, masusuot tayo sa bukid. Alam niyo ba, dapat pinapatuwid ng ilog na ito? Alam mo ba yung mga gawain ng Obras del Puerto? Sandali, alam niyo ba ang tungkol sa Puente del Caprico? Napansin niyo ba ang mga tulay na sabing mahina ay matibay pa rin sa bahating doon? Tama ka dyan, yan din ang sasabihin ko. Hindi sa ibig ko sabihin na wala kayong katiwiran, Bensay. O kaya man, Pati Camora. Hay nako, walang mabuting lawa rito sa Pilipinas. Wait! It's easy to solve. Hindi ko malaman kung bakit ang kautusan ay hindi iniisip ni Numan. Kailangan maglagay ng isang kanal mula sa pagpasok ng ilog hanggang paglabas nito. Isang kanal na maglalagos sa Maynila. Ang ilog Pasig ay tabunan na. Nang sa gayon, hindi maaksaya ang lupa at iikli pa nga paglalakbay. At mawawala na rin ang dakong mababaw. Alalahan niyo, senyor. Malaki ang gagastusin at maaari pa ikasira ng bayan. Kung gayon, sirain. Problema ba yun? Look, senyor, we don't have enough funds. Saan tayo kukuha? Saan tayo kukuha na ipambabayad sa mga manggagawa? Pagtrabawin ng mga bilanggo, huwag silang pasahurin. Ngunit, senyor, di sila sapat. Sabilit ang pagtrabawin ng matatanda, mga binata, mga batang lalaki, at pagbaunin na rin sila ng pagkain. Kung gayon, magkakaroon ng himagtikan kung ganon. Hindi! Isipin mo na lang mga taga-Ehipto, mga bilanggong laban kay Tito. And las puertas reducciones. Tumigil ka, Padre Sibila. Si Don Custodio ay nagpanukala na mag-alaga na lamang ng itik ang mga taga-Pateros at mga taga-Pasig kaysa sumang-ayon kay Simon. Tay, wala na hong ibang paraan para mabigyan ng layas si Ama. Ngunit, hindi ko kayang makita kang naninilbihan at pinapahirapan. Bakit di mo nalang ibenta yung Agnos na bigay sa'yo ni Basilio? Ngunit hindi maaari. Sinasabi ko na nga ba dito rin nahantong ang lahat. Namatay ang ina mo at ang kapatid mong si Tano ay hindi na makakatakas pa. Tapos ikaw, maninilbihan,
Kay Hermana Penchang. Sa kakarampot lang nakita na 250 piso para sa kalayaan ng iyong ama. Tay, payagan po ninyo ako para rin naman po ito sa aking ama. Napakabuti mo talaga. 13 taon na ang nakakaraan, buhat ng mamatay ang ina ni Basilio na si Sisa. Ang pinakamamalay na walang ibang naging alam kundi pagiging nag-face. Teka. Di maaari, Senyor Simon. Posible. Huwag ka lalapit. Diyan ka lang. Kung ako po ay nakakilala nyo, nagkakilala na po tayo. Ilang taon nang nakakalipas. Dito? Kilala mo ako? Basilio. Kung ano man ang iyong nakita ay maaari mong ikamatay. At ako. Hindi kita ipagkakanulo, Senyor. Ito'y mananatiling him lamang. Inaasahan kita. Kailangan tayong magtulungan upang labanan ng lipunan. Ang iyong nanay, namatay dahil sa kalupitan ng Espanyol. Ang iyong kapatid, pinatay nang hindi pa nakikilala hanggang ngayon. Pumunta ako ng ibang bansa at nagpakadalubhasa. Ngayon, nandito ako upang maghiganti. Ngunit nag-iisa ka. Paano nga makakalaban sa mataas nating gobyerno? Naglakbay ako at umuwi bilang isang mayamang tao. Nakisama sa lipunan at nakita ko kanilang kasakiman at imoralidad. Nakita ko rin ang pang-aabuso nila. Ngayon na ang panahon upang magsama tayo. Karangalan kong mapagkatiwalaan ninyo. Ngunit ayoko mapasama sa panlipunang usapan. Salama akong doktor. Handang magsilbi. Bulag ka ba? Hindi ka man lang gagawa ng paraan para sa mga namatay? Patay na sila at di ko na kaya pang buhay. At pababayaan mo na lang inyong bansa? Magkaiba tayo ng inisip, Senyor. Hindi na kita pipilitin pa. Kung magbago man ang iyong isip ay umali ka lang.